Hello po. Greetings sa inyong lahat, 'no? Harino sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Of course, kasama na rin ang ating mga mahal sa buhay. Alright? Si Attorney Roel Yuen po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program niyong lingkod in collaboration with Integrated Rwanda of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright? Ang pag-usapan po natin ngayon ay may kinalaman po sa tanong sa atin ni Nestor. Okay. Sabi niya kasi, ano ba yung bang may kinalaman sa titulo ng lupa ganito 'no? Sabi niya, yung bang pre-patent title, ano ba yun, titulo na ba talaga yun? Ito ba anong pagkaiba nito yung yung pre-patent title doon sa, ah, title ng lupa na issue galing sa Register of Deeds 'no? Nakalagay dun Transfer Certificate of Title or OCT. Original Certificate of Title. Okay, ganito 'yan 'no. Tandaan po natin, ang mga titulo ng lupa na issued ng DENR o kaya yung Department of Agrarian Reform, it could be your Emancipation Patent or yung inyong CLOA, Certificate of Land Ownership Award. Ang mga ito po ay titulo ng lupa. Oo, titulo po ng lupa 'yan. Wala pong pagkakaiba 'yan sa titulo ng lupa na galing po halimbawa in-issue galing sa korte 'no, na judicial registration, okey? Wala pong pagkakaiba 'yan, titulo po 'yan. So yung pre-patent po natin, wag kayong mababahala na, yung pre-patent ay hindi pala titulo, titulo din po 'yan, okey? At 'yan po ay pag-usapan po natin kung paano ba 'yan naging titulo at, at ito ba ay maging bahagi ng Turing system po natin, okey? Tandaan po natin, ganito kasing proseso niyan. Ayon kasi sa batas, ang DENR 'no, by administrative proceedings, okey? Okey, bago tayo magpatuloy dun, there are two ways of having a title. Number one is yung administrative proceedings. 'Pag sinabing administrative, ito po ay, nasa nasa jurisdiction po ng DENR 'no, na mag-issue po ng titulo, okay? Or it could be yung Department of Agrarian Reform, nag-issue sila ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award, or yung emancipation patent. These are administrative method, okay? Yung isa naman ay yung tinatawag na judicial method wherein ay pupunta kayo sa korte, mag-file ka ng petition for judicial registration of an imperfect title, no? Ito yung may pagdinig sa korte, kaya ito tinawag na judicial method, okay? Ngayon, tandaan po natin, obligado po ang ating, mga administrative agencies 'pag nag-issue halimbawa ang DENR, 'pag nag-issue po ng pre-patent 'yan, certificate o title, okay? 'Yan po ay maituturing natin na tawag na original, certificate title. Ipo-forward po 'yan sa Register of Deeds, okay? 'Pag anong purpose 'pag ipo-forward para po irehistro yung pre-patent title na 'yan sa Register of Deeds, okay? 'Pag kayo po may pre-patent title, ang nakalagay po do'n 'no, nakalagay pre-patent na nakalagay do'n ay Original Certificate of Title, OCT. Ipo-forward muna 'yan, doon sa Register of Deeds, okay? 'Pag nagkaroon ng rehistro do'n, saka pa lang i-re-release po 'yan, i-release doon sa pre-patent title holder, okay? The moment na tanggap na po natin 'yan, yung pre-patent title na 'yan, abay maging bahagi na po 'yan ng tinatawag nating Turing System of the Philippines. Ano bang pagkakaiba ano bang ibig sabihin ng Turing System? Yung Turing System po ay ito po ay actually yung, methods po nito kinopya po natin 'yan doon sa Australia 'no, na si Mr. Torrens 'no, ang siya naka-imbento po nitong, Turing System nito 'no. Ito kinopya po natin dito sa Pilipinas, okey. 'Pag ang titulo po natin ay galing po sa Register of Deeds, o sa pre-patent man 'yan o kaya sa CLOA at ito po'y naparehistro 'no, doon sa Register of Deeds bago na i-release doon sa title holder, ay automatic po 'yan maging bahagi po 'yan ng Turing System of the Philippines. 'Pag sinabing Turing System, ay ito po ay,
maituturing na isang maging indefeasible title. Ito ay the best proof of ownership, okay? At ginagarantihan po 'yan ng Republika ng Pilipinas, 'no? Kaya nga 'pag tayo ay nagpatitulo ng lupa, magbabayad po tayo ng funds, 'no? Fees na pupunta po 'yan sa assurance fund na kung sakali magkaroon ng fraud o anomalya or depekto doon sa pag-issue nila ng title, 'no? Ay you could be entitled to compensation at dito kukunin sa assurance fund yung maging kabayaran without prejudice na makasuhan yung sino man may kagagonan, 'no? Halimbawa, because of the negligence, 'no, or because of the fraud committed by the personnel of the Department of dun sa Register of Deeds or clerk of court, 'no, or other personnel na may kinalaman sa pag-issue ng titulo ay sila po ay makakasuhan without prejudice nga na mabayaran din ang isang tao na na-victim ng fraud, 'no, doon sa pag-issue ng titulo, 'no, mabigyan sila ng compensation. Parang insurance kumbaga, 'no, na ginagarantihan ng Republika ng Pilipinas na ang iyong titulo ay indefeasible at hindi ito subject to basta na lang collateral attack. And in fact, this title is the best proof of ownership. Okay, yun po ang tandaan natin. Okay? Ngayon, ang ganun, once, tandaan po natin once yung pre-patent na registered po yan, no? It will be considered as original certificate of title. I-issued yan and meron po yan the same validity, no? Doon sa Torrens title na ini-issue po ng Register of Deeds. Okay? So, yan po ang ating tatandaan. So, wag na kayo masyadong makukompuse, no? Kasi may sumusulat sa atin, meron silang CLOA na title. Kailan daw pa magka-title yung CLOA? Hindi po. Yung CLOA itself is already a title. At kinonfirm po ng Supreme Court yan, no? Sa maraming cases na yung CLOA title is in effect the title itself, no? So, kaya kung meron kayong CLOA, di ba? O pag ito'y nailipat na, nandiyon pa rin yung nakalagay to CLOA na title number, ganon. Because titulo na po talaga yan. Okay? So, I hope na bigyan natin ng kasagutan, no? At saka clarification yung nagtanong kasi sa atin, no? Kasi marami hindi sila, ang akala nila, porque pre-patent lang o CLOA lang o emancipation patent ay hindi pa ito titulo. Titulo na po yan. Equivalent po yan mayroon po yan tinatawag ng indefeasible character. Just like a title, no, of the land issued by the Register of Deeds. Kaya kung mapapansin ninyo, meron tayong OCT, Original Certificate of Title. Dalawa pinanggagalingan yan, either sa korte, no, kung judicial method, at kung administrative naman, nakalagay doon pre-patent, pero pre-patent yan at OCT din ang tawag, di ba? Original Certificate of Title. Okay? So yun na yun, titulo na po yan. Ngayon, pag ito ay nagkaroon ng transaction dun sa lupa, ang lupa nyo ay sakop ng OCT, no? Certificate, Original Certificate of Title, nagkaroon ng bentahan o nagkaroon ng paghati-hati, okay? Ito ika-cancel yung OCT na yan, ika-cancel po ng Register of Deeds yan. At papalitan po ito ng Transfer Certificate of Title. Okay? TCT na kung tawagin. Okay? So, yun po ang ating tatandaan. So, I hope hindi na tayo, with this clarification, ay hindi na kayo magkaroon ng agam-agam pa na ang inyong pre-patent title ay hindi titulo. Titulo na po yan, no? Ganon din ang inyong CLOA o Emancipation Patent title na po yan at pasok na po yan sa Torrens system po natin and therefore it becomes indefeasible, no? Indivisible po yan, no? At hindi po basta-basta yan ay subject to collateral attack. All right? So mayroong tayong protection diyan, no? In the event na magkaroon po ng defection titulo, no? Meron pong protection yung title holder sa ilalim po ng assurance fund. Okay? So I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin. Alright? Sa episode nito. Okay.
let's now proceed with our discussion, no? I would like to make this announcement na as of this very moment po, no? Kabubukas lang po ang ating Facebook account. So ang Batas Pinoy po, meron na po tayong account sa Facebook. So you could visit our page, no? And of course, paki-follow naman po ang inyong ang account na ito. Bago po lang po ito, no? And then pwede kayong magtanong po doon sa comment section. Sa abot po ng ating makakaya ay sasagutin po natin yan. Okay? So, of course, I would like also to make use of this opportunity na i-acknowledge po, no, at pasalamatan yung mga subscribers po natin, sharers and likers po natin sa YouTube. Because of your support ay tayo po ay na-inspired, no, na-motivate na ipagpatuloy pa ang paggawa ng content sa ganito upang sa ganun ay mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal impormasyon o kalaman, no, sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, no, or you're just a plain acquaintance, saan man sila o kayo naroroon, upang may matutunan tayo, no, tungkol sa o magkaroon tayo ng impormasyon, legal na impormasyon o kaalaman, no, tungkol sa ating batas. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Thank you very much for your support. At oh, by the way, no, yung mga hindi po nag-skip ng ads, no, thank you very much sa inyong suporta. And of course, kung kayo po ay hindi pa subscribers, no, kasi sabi po ng datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers. Eh kung hindi naman po kalabisan po sa inyo, and if you find our videos interesting and informative, eh hindi naman po siguro kalabisan na hirit po ako ng isang subscribe, share, and likes po. And of course, paki-click din po yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Hanggang dito lang muna tayo, no? And looking forward, no, to see you again in the next video po natin. God bless. Bye-bye.